Yo, musta? Ako si Kiru. You know, back at it again with some yapping session na naman. Pero today, I mean tonight, kasi gabi na. Tonight with Vidna and I have a mic. I mean. So, ano nga ba pag-uusapan natin? Or ano nga ba yung i-up ko ngayon? Siguro, yung i-up ko lang ngayong gabi is kung ano yung natutunan ko talaga nung 2024. Napaka-late na nitong at nitong yap session na to kasi January 8 na ng 2025. Like, maraming araw na yung nakalipas since nag-New Year. Pero yeah. So yun, I'm gonna talk about my learning specific lang, like isang bagay lang, learning nung 2024. Nung 2022, okay, konting recap lang. Nung, nung 2022, my biggest lesson na natutunan ko for myself is that I learned how to choose myself. Sa mga hindi nakakaalam, nung 2022, nag-decide ako mag-stop ng school kasi yun, pinili ko yung mental health ko over sa ACADS. Kasi yun, parang hindi talaga kaya ng sarili ko yung online class. Ayun, mas gusto ko kasi yung face-to-face. Kaya yun, parang nag-decide ako nung 2022 na tumigil, ganyan. Which is, I'm grateful kasi pinayagan ako ng parents ko and at the same time, parang privileged din ako kasi meron akong choice na huminto. That's why I'm really grateful at that time. Kasi ayun, may choice akong mag-stop unlike ng ibang students na ayun, parang wala silang choice. I know that I am very privileged that time. Okay. Nung 2023 naman, yung biggest lesson na natutunan ko nung 2023 is that I learned how to love my own company. In short, mas natutunan kong mahalin ang solitude. Kasi nung 2023, 'di ba, 2022 nag-stop ako. Tapos nung 2023, like January, dun ulit ako parang bumalik sa school. Tapos ayun, parang syempre kakabalik ko lang, I have no friends kasi yung mga old classmates ko ahead na sa akin, ganun. I was still first year at that time, second sem, kasi tituloy ko lang yung in-stop kong semester. So yeah, parang nung 2023 talaga, yun yung pinaka natutunan ko is yung mahalin yung sarili kong company. Although may times na I seek others' presence, ganyan, pero not all the time kasi yun, parang as much as possible talaga, trinay kong i-enjoy yung sarili kong company. Mas okay pa rin yung nahahanap mo sa sarili mo, yung mga bagay na gusto mo, kaysa, alam mo yun, magsisik ka ng company ng others just them to fill the void on yourself. Yun. Yun yung winner out ko nung 2023. Okay, ngayon. Nung 2024 naman, yung natutunan ko talaga nung 2024 is that, yun, parang mas mas nag-show up ako sa lahat ng bagay. Mas nag-show up ako sa ACADS. Okay, mas nag-show up ako sa ACADS. Tapos mas nag-show up ako sa sayaw nung 2024. And at the same time, mas nag-show up ako sa family. Yun ang aking natutunan talaga nung 2024. The importance of showing up. Kasi imagine, kunwari sa exam, di ba? Like, let's say for example, okay? May time na hindi ako nakapag-review sa isang quiz, ganyan. Although wag niyo akong gagayahin mag-review kayo. Pero may times kasi talaga na hindi ko trip talaga mag-review. Lalo na kapag yung subject is hindi ko talaga trip and at the same time, yung professor hindi pumapasok. Okay. So parang nawawalan din ako ng gana o mag-aral sa specific subject lang naman. So yun, may isang certain subject, may quiz kami. Hindi ako nag-review. I have no learnings talaga. As in, I mean, wala akong knowledge. Wala akong knowledge na dala-dala ng quiz. Pero, di ba, kahit na wala akong alam, nag-show up ako. O, di ba? Yung score ko, hulaan nyo.
Ano yun, out of 20, score ko 13. Oh, 'di ba? Kaysa naman sa hindi ako nag-show up. What if hindi ako nag-show up, 'di ba? What if hindi ako nag-show up? Eh di zero ako. Eh di wala akong score sa exam. Eh di incomplete ako. You get my point? Pero wag niyong gagayahin yun kasi that's not bad yun. Pero isa yun sa mga naging example ko talaga nung 2024. And lagi ko yung sinasabi sa mga classmates ko kapag pinanghihinaan sila ng loob na parang iniisip nila na yun baka mababa yung score ko ganyan. Lagi yung sinasabi na okay lang yan, at least nag-show up ka kaysa naman sa zero ka, di ba? Kasi yun, sa family naman, paano ko nasabing mas nag-show up ako sa family? And friends, actually, and friends pala. Kasi, um, way back 2023 and 2022, sa mga years before 2024, I was really distant sa family ko and friends kasi, I have this um, mindset na parang kaya ko lahat, ganyan. Pero, ayun, mas na-realize ko talaga yung importance ng family and friends nung 2024 kasi parang sila kasi yung foundation mo kapag, alam mo yun, kapag panghihina ka ng loob outside your comfort zone or outside the world, like, pag pinanghina ka ng loob talaga, family, it's either sa friends ka lalapit or sa family mo. Yun, pag may mga occasions, ganyan, mas nag-show up ako, unlike before, di ako pumupunta talaga, di ako nag enjoy I mean, di ko sinusulit yung oras, pero nung 2024 talaga, mas na-realize ko yung parang importance ng present. Kasi, yun, parang, malay mo, hindi na maulit next time. Malay mo, ngayon lang to. So, why not enjoy it habang andyan pa? Yun. Okay, sa dance naman, or sa mga hobbies ko, specifically sa dance kasi way back first half of 2024, napaka-busy talaga nung like sa dance ko, sa pagsasayaw ko. Sa pasok, okay, nagkaroon ng pasok nung 2024. Nung una hindi naman talaga ako kasama sa lineup. But then again, I was chosen and I am really grateful sa opportunity na yun kasi out of all other good dancers sa Sorsotak sa ate, ako yung napili. So, ayun, instead na magreklamo ako na, ay shit, ba't ako napili, ganyan. Pinanindigan ko. Kasi, yun, naniwala sa akin yung choreographer at yung mga kasama ko. So, dapat maniwala din ako sa sarili ko. Ayun, nag-show up ako. Diba? First pasok, like regional pasok, champion kami. Thankful talaga ako sa mga kasama ko, sa choreographer, diba? Sa coaches, sa mga facilitators, faculty. Thank you. Napaka-grateful talaga. Kasi napaka-gandang experience nung pasok na yun, nung time na yun. Napakasaya. And then, dumating yung national pasok. Kami na lang yung natira. Yung hip-hop team. Doon, mas nag-enjoy ako kasi outside Bicol yun. National. Ayun, tas na-meet ko pa yung internet friend ko, si Dar. So, ayun lang, parang you get me, parang just by showing up, like just by showing up, marami kang pwedeng gawin or marami kang pwedeng magawa or maraming pwedeng maging resulta just by showing up. 'Di ba? Kasi paano pag hindi ka nag-show up? Oh, edi walang resulta. Just like for example, oh, kunwari gusto mo mag-gym. First day mo di ka nag-show up. Second day mo di ka nag-show up, 'di ba? Importante yung mag-show up talaga, promise. Kasi I mean, dun magsa-start dun magsa-start yung results and at the same time dun magsa-start or dun magkakaroon ng kumbaga um consequences or pangyayari kapag nag-show up ka. Ayun, parang yun talaga yung pinaka natutunan ko nung 2024. Nagkaroon ako ng initiative na mag-show up sa mga bagay na hindi ko sino-show upan way back the years before 2024.
So ayun, this year, I don't know, 'di ba? But ngayon dala-dala ko yung mga lessons na natutunan ko nung mga nakaraang buwan, mga nakaraang araw, nakaraang taon. And ngayong taon, I am ready to, I don't know, to just be. Yeah, to just be. Ayun, parang ngayon din, mas, mas ang sarap mabuhay. Sa totoo lang. Yeah. And I am saying that with pure, genuine feeling. Ngayon, ang sarap mabuhay. Because way back, parang mga nakaraang taon, I am finding my reasons to live. Now I have it all and I am still open for another reasons to live. And sana, kayo rin. Ayun lang. Yes. Ayun lang for tonight's yapping session. Yeah. So far, so good. Ayun, Happy New Year and a very late Happy New Year. And yeah, good night. Bye. First time ko to actually. Anyways, bye. Sige na. Bye. Bye. Bye.